Matty? Matty, are you okay? What's happening? Yes, I'm okay. I just need to be alone. Are you sure? I'm just gonna wait for you outside, okay? Attorney? Huwag kang magmalaki, Lilet. Malakas pa rin ang statement ng mga witnesses para matalo kayo. Mapapatunayan ko pa rin na pinlano ni Cecilia ang pagpatay sa biktima. Kahit na napakita mo na sa publiko ang kahinaan at baho mo, I wonder kung ano pang pwedeng sabihin ng mga tao sa isang magiting na attorney Meredith Simmons. Don't worry, Lilet. Lalo lang nakikita ng mga tao kung anong klaseng babae yung dati mong iniidolo. Now, better get ready. When you go out, pagkakaguluhan ka na naman ng press. But this time, we will keep them hungry for you. Let's go. Attorney Matias, konting statement po. Any statement po sa pag-iyak kanina ni Attorney Simon sa hearing? Sa tingin niyo po ba, may chance kayo may panalo ang kasong ito? It has been a long day. Magpahinga na muna tayo at magdasal na sana'y maabot na natin ang katarungan. Okay na yun. Thank you very much. Thank you. Thank Sige you po. po. Sas. Attorney, thank you po. Attorney. Sige po, thank you. Thank Okay you. na yun. Mahalaga nakuha natin statement nila, okay? Did you see that, Lynette? Everybody's hungry for your statements. Kahit ano man ang kalabasan nito, sa mata ng publiko, ikaw ang nasa tama. Kayo. So, ayoko naman po na hanggang dito na lang kami ka, Lorena. Lalaban po ako hanggang huling hininga. Kailangan mapalaya ko po si Tina. Ipapanalo ko po ito. Good. That's all I want to hear from you. Never allow that woman to win this time. Ipakita mo sa kanila na kayang-kayang talunin ng isang underdog ang isang big shot lawyer na katulad niya. Di ba sumasakit ang ulo mo dyan? Hindi po, Chong. Ay, sige, sige. Annalyn, ako, ilaban mo yan. Ganyan. Bestie, ano pang pinag-aaralan mo? Ay, nire-review ko lang yung presentation ni Willie. Pero hindi nga to sapat eh. Buti nga pumayag yung judge ng continuance ng presentation. Pag-aaralan ko pa to. Sapat na ba yan? Tsaka yung testimonya ni Ate Ces para may panalo natin yung kaso. Sa totoo lang po, Chong, tagilid pa tayo. Kaya nag-iisip pa po ako ng iba nating pwedeng maihabol. Ayoko naman po magpakampante.
Tsaka mas lalong hindi po ako papayag na mahatulan ng guilty si Tinang, lalo na't alam kong wala naman siyang kasalanan. Tulad ng mga teleserye na napanood natin, hindi naman tayo basta lang sumuko. Lumaban tayo hanggang narating natin yung dulo. Hindi man tayo sigurado kung ano ang nasa dulo ng lahat ng ito. Pero sigurado ako na nandito tayo para sa isa't isa. Ay, naku, Annalyn. Tama yan. Tama! Oh, sira ang ulo talaga to si Moira eh. Where's the headache of his life? This sounds like a ruptured brain aneurysm. Grabe naman pala tong anyo-anyorism na to. Parang sumasakit lang yung ulo mo, aneurism na. Yung nanay. Pwede kang mamatay, ha? Lala. Siyang patingin nga po. Doc, it looks like a subarachnoid hemorrhage. Hunt and Hess 4, Fisher grade 4. Secondary to ruptured right MCA aneurysm po. Aneurysm? Tingnan mo. Bestie, anong ginagawa mo? Subarachnoid hemorrhage. Maaari niyo po bang isalaysay sa korte ito kung ano ang naging diagnosis ng pasyente nang itinakbo siya sa Apex Hospital? The patient was diagnosed with subarachnoid hemorrhage. Simula po nung nagkaalitan si Ces at ang anak ko dahil sa bahay at lupa, magigising po ako sa gabi at aabutan ko ang anak ko na tuliro. Palaging sumasakit ang ulo niya eh. Hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Bestie, samahan mo ako sa City Hall. Ah, bakit? Basta. Sige, samahan mo na anak. Samahan mo na. Oh, sige. Magtiis na muna ako. Wait lang. Ano, sir? Basahin mo. Ano basa? Hirap i-pronounce yan. Ano, Lilet? Masaya ka na, ha? Masaya ka na? Mrs. Montenola, I'm sorry po sa pagkamatay ni Dexter. Pero wala na po kayong dapat sisihin. Meron. Ako. Hindi ko sana pinagdamot ang bahay at lupa sa inyo. Hindi magkakaganon ang anak ko. Hindi rin siya magdadamot sa inyo. Hindi siya mamamatay. Hindi ko mapatawad ang sarili ko na ako ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Mrs. Montenola, huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Wala naman po tayong ibang dapat sisihin kundi yung sakit niya eh. Tama na po. Huwag niyo na pong pahirapan yung sarili niyo. Wala po kayong kasalanan. Mayroon sa'yo
simulat sa pool, ha? Sarili niya pala yung sinisisi niya. Tapos ipapasa niya kay Ate Ses. Abay, pagkalaki-laki ng mga abala nun, hindi ba? Eh, pabayaan mo na kung may tek-tek man siya. Ang tek-tek. Para saltik. Basta ganito, magpasalamat na lang tayo. Tapos na to. Ha? At ilang oras na lang, makakasama na natin si Ate Sis. At magpasalamat na rin tayo na nakita ng lahat ng tao kung gaano kagaling na abogado si Lilet. Siyempre. Bestie ko yan. Oh, Lilet, I'm so proud of you. Huwag mong kakalimutan yung mga natutunan mo dito, lalong-lalo na yung tungkol sa Meredith na yun. Hindi ko po makakalimutan ka, Lorena. Hindi. Thank you po, Attorney. Hindi niyo po ba ako i-congratulate? Tingnan mo nga naman. Lumaki na ulo mo sa maliit na panalo. Naalala niyo po yung sinabi niyo sa akin noon. It's a dog-eat-dog world. You have to be alert. Hindi pwedeng tatanga-tanga ka. Tama po kayo. Yung iba, gagawin lahat para maungusan ako. Kahit pa masaktan ako. At yun eksakto ang ginawa niyo. Pumanig kayo sa kasinungalingan. Tinapaktapakan niyo ako. Dinurog ng pinong-pino. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo. Dahil ako, malinis yung konsensya ko. Eh kayo po. Ay, si Atty. Lilet Matias! Kaloka, bestie. Instant celebrity yarn. Congratulations po, Atty. Lilet Matias. Any statement po tungkol sa pagkapanalo niyo sa kaso? Natalo niyo daw po ang isang big shot lawyer. How does it feel po? Ang sabi nila, may 3 uri ang katotohanan. My truth, your truth, and the truth. At ngayong araw na naig ang aming katotohanan. Ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpalaya sa walang sala. Ngayon, alam na ng lahat na ang aking inang si Cecilia Matias ay hindi isang kriminal. Dahil siya ay isang taong ang tanging alam lang ay ang magmahal. Ikaw na ang bagong mukha ng hustisya. Ikaw na ang bagong Lady Justice. Mabuhay si